Isang taus-pusong pagbati ang nais kong paabot sa lahat ng mga kapatiran sa Day by Day San Pedro. It was upon this rock that God would build His kingdom with Jesus as our chief cornerstone. The gates of hell will never prevail. This is our message of hope to the world. God's will be done on earth as it is in heaven. Ang Day by Day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Praise His name and see it happen right before your eyes. Jehovah God displays a dream in starry desert skies. From Jacob's ladder comes the promise of a mighty nation, Israel, and God is the foundation. We praise His name and see the way He blesses our devotion. The Lord has chosen our family to set His plan in motion. For from the seed of Jacob, God will bring forth the Redeemer. But first the vision's handed down to a man they call the Dreamer. Praise His name and see it happen. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and see it happen. Peace and joy will reign as you consider His love. Just praise the Lord, just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sama-sama natin bulitain ang kabutihan ng Panginoon sa mga nakalipas na taon. Congratulations sa inyo, sa lahat ng mga nagsikap, nagpunyagi, at talagang sinasaluduhan ko lalo yung nandyan na noong pa mga nagsimula at hanggang ngayon nandyan pa. Sa mga bagong-bagong miyembro ng church, welcome to the family of God. Nawa sa darating na mga panahon, lalo kayong mapatibay sa pananalig at matagpuan din kayo ng Panginoon na mataman at taimtim at tapat na naglilingkod. Ikaw ang pag-ibig ko, tibok ng puso ko, pagkat sa'yo ko lang naranasan tunay na pagmamahal. Ikaw ang sandigan ko, ikaw ang pag-asa ko, na kahit na nagkukulang ako, mananatili ang katapatan mo. Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan sa buhay ko na kay gulo at walang patutuhan. Sa'yo lamang magtitiwala at mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw lamang. Use us, Father, na maging instrumento o Diyos to reach more people. Use each and every one of us, Lord God. Use Day by Day San Pedro, Lord God. Ang dalangin ko, puso'y laging tapat sa'yo, sumunod sa kalooban mo, laging handa na maglingkod sa'yo. Ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan sa buhay ko na kay gulo at walang patutuhan. Sa'yo lamang magtitiwala at mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw lamang. Sa'yo lamang magtitiwala at mananahan,
pagkat ikaw lamang ang aking Diyos. Ikaw lamang, ikaw lamang, tanging ikaw lamang. That is who you are.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Magandang araw po sa ating lahat. Magagalak po ako na makasama kayo sa ating online worship service. Last June 12 po, pinagdiwang po natin ang kalayaan ng ating bansa. Ngayong araw naman po nito, ipagdiwang po natin ang kalayaan sa talikalan ng kasalanan na ating natanggap na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Natanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa pagsisimula po ng ating pananambahan, samahan niyo po sa isang panalangin. Ama namin banal, pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Sa ilamang Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming buong kaluluwa, Panginoon. Sa ilamang kami nagtitiwala, sa ilamang kami, Panginoon, sumasandig at nananangan sa lahat ng oras. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob sa amin. Nasama-sama kami, nagpupuri. Hindi man po kami physically present, hindi man po kami physically na nagsasama-sama, Panginoon, pero iisa po kami sa Espiritu na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa pananambahan po namin, ikaw po ang patuloy na manguna, ikaw po ang sumama sa bawat isa. Pagkaloob po sa amin ang inyong banal na Espiritu. Panginoon, dadalangin din po namin na gawin mo kaming karapat-dapat na umarap sa iyong presensya. Panginoon, linisin mo po ang aming pong pagkatao, ang aming pong Espiritu, ang aming kaluluwa sa anumang bahid ng kasalanan. Saliksikin mo po, Panginoon, ang aming mga puso sa anumang karumihan. Patuloy mo po kaming talisayin, linisin upang tunay kami na maging karapat-dapat at tumanggap sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil isa kang Diyos ng pagpatawad, isa kang Diyos ng pagmahal. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila namin mga pagkakasala, sa kabila namin mga karumihan, ay patuloy mo kami na minamahal at tinuturing na iyong mga anak. Panginoon, dinadalangin po namin na samahan mo po ang bawat isa, pagkaloob mo po sa bawat isa ang iyong kapayapaan, ang kagalingan, pagkaloob mo po ng kalakasan, bawat isa, lalo-lalo na po sa mga panahon ito, Panginoon, naharap kami sa maraming krisis sa buhay. Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng manggagawa sa iyong utusan. Dinadalangin ko po ang music ministry, Panginoon, bigyan mo po bawat isa ng talent, ng wisdom, upang madala po nila ang kongregasyon sa isang tunay at makabuluhang pananambahan.
Dalangin ko rin po, Panginoon, sa hero sa araw na ito, pagkalooban po siya ng wisdom, Panginoon. Nawa po ang bawat pangungusap, bawat salita na nilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, ay tumaloy sa bawat isa ng mga karinig. At ang bawat ang mensahe po ito, Panginoon, ay maging sandata namin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang ang pupurihin namin, tatakilain namin ngayon at magpakailanman. Panginoon, lahat po ito ay dalangin ko sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa inyo aming Ama ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Praise
pagkamaayo mo. May ating daming kalimutan, halos kami magkaluwasan. Angayan ka nga pasigunggan. Pilit yun kabayran ang kaayo mo. Dili mahitugnan ang kaayo mo. Ginoong Diyos na bighamhanan, nabaw ka sa tunan. Angayan kang pasalamatan. Nawata ang among mga pagkain. Ingon sa bahong na insenso. Akay nabalihan sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka. Nawala ang among mga pagkain. Ingon sa mahong na insenso. Akay nabalihan sa imong trono. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Nasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Labis kaming namamangha sapagkat patuloy naming nararanasan ang inyong kabutihan. Kayo po ang aming sandigan, ang aming lakas sa panahon ng kawalan. Kahanga-hanga, Panginoon, ang lawak ng inyong pagmamahal sa amin. Ang hanga-hanga ka, aming Panginoon.
Lagi niya tayong sasamahan, lagi niya tayong iingatan, lagi niya tayong puproteksyonan. Huwag po natin kalilimutan yon, mga kapatid sa Panginoon. Ang mga tao, kahit sino pa sila, kahit pa yung pinakamalapit sa atin, there are times that they let us go. Yung pinababayaan nila tayo. Bahala na tayo sa buhay natin. Ganun ang dating sa kanila. But not God. Hindi niya tayo pababayaan. Di darating ang panahon na tayo kanyang tatalikuran. Praise God. Praise God. Welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga at tayo po ngayon ay magsasalo-salo sa salita ng Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin, mga kapatid sa Panginoon. Diyos aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil po sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin upang kami ay sama-samang magpuri, luwalhatiin ka, parangalan ka, at sama-samang ikaw ay aming sambahin. At bahagi ngayon ng aming pagsamba sa iyo, Diyos aming Ama, ay ang pagsasalo-salo namin muli ng iyong salita. Pakainin mo kami, Panginoon, ang mga katotohanan ng magno-nurture ng aming isip, magno-nurture, Panginoon, ang aming emosyon, magbibigay sa amin ng encouragement, ng hope, ng motivation to move on, to go on, and enjoy life. Tulungan niyo na ang mensahe, Panginoon, ay magsilbing instrumento na magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Gamitin niyo rin ang mensahe upang kami lalo pang maging mahuhusay na lingkod mo na sa panapanahon ay gawin namin kung ano yung nararapat, kung ano yung tama sa mga specific time, Panginoon, sa mga panahong merong mga dapat na tama kaming focus na gawin sa aming pamumuhay at paglilingkod. Mangusap ka at gamitin niyo ako na daluyan ng iyong pangungusap. Pagpalain niyo muli ang aking mga kapatid at maging instrument ang iyong lingkod sa pagbibigay ng mensahe at pagpapala sa iyong mga anak. At ikaw ang aming patuloy na pararangalan, aming Diyos, luluwalhatiin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen and Amen. May mga pagkakataon, mga kapatid sa Panginoon, na tayo po ay may mga nagagawang mga bagay na hindi naman yon ang dapat nating gawin. Although mahalaga yung mga bagay na yan, but then, kung ikukumpara, siya ay less important doon sa kung ano yung dapat na maging focus at kung ano yung dapat nating gawin at one point in time. Kaya ngayong umaga, ang inyong lingkod ay magbibigay ng mensahe, may tumagat, focus on what is more important. Focus on what is more important. Sa kadahilanan nga ho na tayo minsan ay nasusway, nadadala sa paggawa ng mga importante, pero hindi naman yun yung more important or most important. Sa buhay ni Martha at ni Maria, ni Mary, ang magkapatid na ito, may pangyayari sa buhay nila na ang Panginoong Jesus ay nagturo ng ganitong lesson. Focus on what is more important. Sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, ganito po ang sabi. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. And so, ang Panginoong Jesucristo, habang siya kasama ang kanyang mga alagad, ay on their way papunta sa isang village, napadaan sila sa isang bahay kung saan nakatira si Martha. At sila ay inanyayahan na pumasok sa bahay, tumigil saglit sa bahay. At si Martha, according to verse 39, had a sister. She had a sister called Mary. So, ang pangalan ng kapatid ni Martha ay Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. And so, ang Panginoong Jesus, nang siya ay pumasok sa tahanan ni Martha at ni Mary, ang ginawa nitong si Mary ay umupo sa harapan ng Panginoon habang ang Panginoon ay nagtuturo ng salita ng Diyos.
Verse 40, but Martha was distracted by all the preparation that he had to be made. She came to him, to the Lord Jesus Christ, and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. And so ang ginawa nitong si Martha, abay pinagsabihan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya sa Panginoon, sabihan niyo nga yung kapatid ko na yan, wala siyang concern sa akin. Nakaupo lang sa harapan ninyo at nakikinig lang sa pagtuturo ninyo. Abay, makita naman natin, mukhang medyo may disrespect doon. No, yung nagtuturo ang Panginoon, tapos sasabihan niya, sabihan niyo si Martha, ang aking kapatid, natulungan naman ako. Sumagot ang Panginoon sa verse 42. The Lord Jesus Christ said, masyado kang upset. You are worried and upset about many things, Martha. But few things are needed, or indeed, only one. Martha, masyado kang napapagal, masyado kang nag-worry, anxious ka. Kasi, ang dami mong mga pinaggagawa na hindi naman dapat gawin. Meron lang isang bagay na dapat kang gawin at this point in time. No? At yun, ang sabi ng Panginoon, ang pinili ni Mary. Mary has chosen what is better. Probably what Martha did or has chosen is good. Wala namang masama doon sa ginawa ni Martha eh. Nag-prepare siya, nagpakaabala siya, no? Walang masama ron. Pero ang sabi ng Panginoon, look Martha, marami kang pinagagagawa, pinagkakaabalahan. Isa lang ang dapat na ginawa mo. At yon ay yung ginawa ng kapatid mong si Mary. Isa lang, no? Mary, sabi ng Panginoon, take note sa statement ng Panginoon, has chosen what is better. And so as compared to what Martha has chosen, mas maganda raw, mas tama yung pinili at ginawa ni Mary. Sa kasaysayang ito, mga kapatid sa Panginoon, makikita natin na ang resulta nung ginawa ni Mary as contrasted, as compared sa ginawa ni Martha, kakaibang kakaiba. Dahil si Mary ay ginawa yung tama nung panahon na yon, yung kanyang focus ay doon sa tamang pagfokusan, unlike si Martha, at hindi doon sa mas importanteng bagay ang kanyang focus. Eventually, ang resulta makikita nyo, si Mary stayed cool and relaxed. Kumbaga, ano siya eh, yung relax na relax yung kanyang buhay. Na-imagine ko, pinipicture ko yung itsura ni Mary, nakasmile, relax na relax, no? Samantalang si Martha, pagod na pagod. She got tired and became weary and became so anxious. So much so na hindi niya nanamalayan na pati ang Panginoon ay kanyang pinagsasabihan ng kung ano-ano na, again, to me, is a sign of disrespect. No? At sa totoo lang, kapag naman tayo ay napapagod, exhausted tayo, ang nangyayari sa atin, mga kapatid sa Panginoon, nakakapagsalita tayo minsan sa mga taong hindi natin dapat pagsalitaan ng hindi maganda, hindi magaganda yung lumalabas sa ating mga labi, mga mapanginis na salita, tawag dito yung patama, ika nga, no, yung mga salitang hindi dapat bitawan kasi hindi naman kailangan yun ang sabihin. Pero nasasabi natin kasi nga pagod tayo. Kaya nga kapag dumating na yung panahon, naka-relax na at nakikipag-ayos na, sinasabi lang ng taong nagsalita sa kanyang pinagsalitaan, pasensya ka na ha, pagod lang ako nung panahon na yon. Alam ko nasaktan ka sa aking mga sinabi. Dahil nga pagod. Hindi masama na gumawa ng bagay na dapat gawin, but then make sure
na yung mga bagay na dapat gawin, yun lang ang ginagawa sa panahong yun ang dapat gawin. Again, napansin niyo yung statement ng Panginoon kay Martha. Martha, you are worried, you feel tense, you are tired because of doing so many things. Hindi mo naman dapat pinagagawa yan. Isa lang ang bagay na dapat ginawa mo. At yon ay yung ginawa ni Mary. And again, ano yung ginawa ni Mary nung panahon na yon? She listened attentively, joyfully to the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, may panahong dapat tayong maglinis ng bahay, mag-ayos-ayos ng bahay, magluto, at kung ano-ano pa. Merong panahong dapat na nagwawalis-walis tayo sa ating bakuran. Tayo mga tatay, nagkukumpuni-kumpuni sa bahay. Pero yon ay sa tamang panahon. Merong mga more important activity or focus na dapat natin gawin sa iba-ibang panahon. Although there are times naman na meron tayong routine Ilang masama na gawin yon, pero maging aware tayo. Yung bang ating mga ginagawa sa isang pagkakataon, yun ba ang dapat nating gawin? Kasi kung hindi, at kung ano yung pinagagagawa natin, kagaya ni Martha, mapapagod tayo. At ang ating relasyon sa ating mga kasambahay ay maapektuhan. Gayun din naman, pati na ang ating relasyon sa ating Panginoon, maapektuhan. Yung ating pagsasalita ay nagkakaroon minsan ng kakaibang dating sa ating mga kasama dahil nga tayo ay pagod. At the end of the day, si Mary ay blessed the blessed, whereas si Martha, na-miss niya yung blessing sa pakikinig sa ating Panginoong Jesucristo. At the end of the day, si Mary felt contented. But si Martha blamed Mary, became judgmental, and even showed disrespect to our Lord and Savior Jesus Christ. No? Again, isipin mo kung ikaw si Mary at yung kapatid mo pinagsabihan ka, pambihira ka naman, wala ka namang silbi, hindi mo ako tinutulungan, tapos pasusumbong ka pa sa Panginoon na, Panginoon, pagsabihan mo nga itong kapatid ko na ito, walang silbi, nakaupo lang sa harap mo, nakaupo sa harap ng Panginoon, walang silbi, come on. By the way, madalas ko rin sabihin, ilang beses ko na itong nasabi sa mga magulang, hindi masama na sawayin ang ating mga anak at turuan sila na kung ano yung mga tamang dapat gawin at isama sila sa pananalangin. Pero again, mga magulang, pagka tayo ay nananalangin kasama ang ating mga anak, huwag natin isusumbong ng para bagang yung mga anak natin ay napakakakulit na, yung bang parang walang silbi at wala nang pakinabang. Kasi may naka-join ako sa isang family prayer yung nanay, ang prayer, Panginoon, baguhin niyo po ang anak kong ito. Napakasutil, napakatigas ng ulo. Hindi, ang tagal sumunod sa mga utos namin. Ganon yung prayer, naririnig ng anak. Alam nyo, iniisip-isip ko nung time na yun, baka yung anak nagpe-pray din. At alam nyo, prayer, sinasabi sa Diyos, Panginoon, huwag kang maniwala sa nanay ko. Hindi ako totoong masamang bata. Mga kapatid sa Panginoon, there are things na dapat nating gawin. Pero dapat yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin, marunong tayo to prioritize. Marunong tayo mag-line up ano ba yung pinaka-importante. Gayahin natin itong ginawa ni Mary. She chose what is more important and focused her attention on doing what is more important. Mga kapatid, maraming mga bagay na dapat tayong pahalagahan na ginagawa. Mga importanteng bagay na kinakailangan, yun ang ating binibigyan ng higit na pagpapahalaga kisa sa iba. Marami, but let me suggest
some important things that we should do, and we should give priority on these things, no? Doing these things. Focus more on this kisa sa iba. Ang isa, love God above all. Mga kapatid sa Panginoon, kung meron tayong dapat na unang-unang gawin sa buhay at dapat nating ipagpatuloy, ay ang mahalin ang Diyos. Higit sa lahat ng bagay, higit sa kanino pa man. Love God above all. In fact, we are commanded to love Him, to love God with all our strength, with all our might, with all our hearts, with all our minds. Isa pa na dapat nating gawin ay yung patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Trust God. Continue to have faith in God. Lalo sa panahon ito, mga kapatid sa Panginoon, may mga pagsubok tayo, mga matitindi na kinakaharap. At common na hinaharap natin ngayon ay ang pandemic, ang coronavirus. Kailangan patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Yes, matagal na nating nilalabanan dito. Mahigit 3 buwan na nilalabanan natin ang salot na ito. Maniwala tayo, mga kapatid, at huwag tayo mawala ng pag-asa. Natatalunin natin sa kapangyarihan ng Diyos ang kapangyarihan ng coronavirus. Just continue to trust in God. I know for a fact, mga kapatid, marami sa inyo ang medyo nagkukulang na sa pagkain. Marami sa inyo, 3 buwan mahigit. Walang hanap buhay, walang trabaho. Pero tignan nyo, nagsusurvive tayo, mga kapatid sa Panginoon. At manampalataya tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. So, higit sa kung ano-anong pinag-iisip natin, magdadala sa atin sa kapaguran, worries, and anxiety, let's continue to trust God. Have faith in God. Also, obey God. Ano man ang pinagagawa sa atin ng Diyos, again, at one point in time, ano man, sa panapanahon, kung saan man tayo naroon, let us simply obey God and serve Him. Paglingkuran natin siya. At alam natin na sa ating paglilingkod sa Diyos, kailanman hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating gagawin. Also, don't stop doing good to other people. Mga kapatid, ang ginagawa natin sa mga less privileged, less fortunate people ay ginagawa natin sa ating Panginoon. There was a time na ang Panginoong Hesukristo ay nagsalita sa Panginoon, sa kanyang mga alagad. At ang sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa nyo sa mga maliliit na taong ito, meaning yung mga nangangailangan, kung nauuhaw, binigyan nyo ng tubig. Kung nagugutom, binigyan nyo ng pagkain. Kung may karamdaman, inyong ipinanalangin, inyong dinalaw. Sa kulungan, inyong binisita, dinalaw. Sa ospital na confined, dinalaw ninyo. Ang sabi ng Panginoon, yung ginawa ninyo sa kanila ay ginawa nyo sa akin. Don't stop doing good to other people. At mga kapatid, sa panahon ito, no, hindi komo tayo ay kapos sa material na bagay, ay wala na tayong mabuting magagawa. Ang isa sa magandang magagawa natin, lalo sa panahon ito, ipanalangin yung ating mga kapatid. Ipanalangin ang mga manggagawa ng Panginoon. No? At sumunod sa ipinag-uutos ng ating pamahalaan. Alam niyo, nakakatakot ngayon eh. Dahil ang daming tao magsimula ng magkaroon ng GCQ, General Community Quarantine. Ang daming tao na naglabasan sa kanilang mga bahay na hindi naman kailangan sa tingin ko na lumabas sa bahay. And so ano nangyayari? Mga kapatid, alam natin sa news, mga nagkaroon ng nawala yung social distancing. And so yung mga carrier na asymptomatic
ay nakahawa. So dumami ang mga positibo ngayon, mga kapatid sa Panginoon. Mas nakakatakot. And so paano tayo makakagawa ng kung ano yung tama at this point in time? Pag di mo kailangan lumabas ng bahay, stay home. Stay home. At kung lalabas naman, lahat ng precautionary measure, dapat nakahanda na. Face mask, maintain yung social distancing. Marami tayong pwedeng gawin to serve God. And also, by way of doing good to other people. Also, kailangan maging honest tayo. At ang pagiging honest, dapat sa lahat ng panahon. Isa pa sa pwede nating gawin, mga kapatid sa Panginoon, na kailangan, napakahalaga, at ang ganda ng benefits ito sa atin, i-forgive yung mga taong naka-offend sa atin. Yung mga nagkasala sa atin, i-forgive natin. At hayaan natin na ang Diyos ang magbigay ng hustisya. At kung kailangan ang batas ay pairalin, let the law move. No? Hindi tayo. I-forgive natin yung mga nagkasala sa atin. Isa pa sa dapat nating gawin, mga kapatid sa Panginoon, is to enjoy life each day, every day. Mga kapatid, napakahalaga nito. Ang iksi ng buhay, tapos dadagdaga, magsasayang pa tayo ng mga araw na palulungkutin natin ang ating mga sarili-sarili. Focus tayo on enjoying our life. At naniniwala ako that as we enjoy our life the right way, nalulugod ang ating Diyos. Also, napakahalaga, mga kapatid, to enjoy your family members, every day. Alam niyo, naniniwala ako, isa sa mga napakalaking lesson na gusto ituro ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa panahon ito ng pandemic is to give more importance to our family members. Bigyan ng higit na pagpapahalaga. No? Bigyan ng quality time ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay. Napakahalaga na ipakita yung respeto sa isa't isa, sa ating mga kasambahay, at sa ating mga taong nakakasalamuha. Mas importante ito, mga kapatid sa Panginoon, kaysa yung ipakita na ikaw ay dapat na, o i-assert na ikaw ay dapat nire-respeto, ginagalang dahil sa kung ano ka. It is more important to respect others and to be humble. At yun naman ang way para naman tayo i-respeto ng ibang tao. It is more important, mga kapatid, to take care of our health. Yung iba, mas binibigyan ng pagpapahalaga yung pagkain. Isa doon sa pagpapahalaga sa kalusugan. Hindi komot pagkain na kinakain ay nagpapalusog, mga kapatid sa Panginoon. Hindi komot marami ang kinakain ay nagbibigay na ng kalusugan. Mag-focus tayo doon sa ano yung mas mahalaga. At alam nyo, isa sa mga natutunan ko, purihin ng Panginoon, for the past 3 months, natuto akong bigyan ng pagpapahalaga talaga ng tama ang aking health. At na-realize ko na yung health is wealth is very, very true. In fact, health is more important than wealth. Aanin mo ang kayamanan mo kung ibabayad mo lang sa pagpapagamot ng iyong karamdaman na walang kasiguraduhang gagaling. Di ba? For practical reason, ano mas magandang bigyan ng more focus at importance? Di ba? Health than wealth. Though I'm not saying na ang wealth is not important. Kaya lang yung mas focus. Yung mas dapat pahalagahan. At mga kapatid, maging sa kapwa-tao, maging sa mga material na bagay, nilalahat ko na. Mas importante yung tayo ay nagbibigay pagpapahalaga. Yung sabi ko nga unang-una sa Diyos at sa ating kapwa, isa sa mga material na bagay. Ang mga material na bagay, iiwan natin dito sa daigdig, mga kapatid, pag tayo binawian na ng buhay. Give more importance to what is more important. Another, avoid temptation.
Mas maganda ang buhay kapag tayo lumalakad ng malinis, walang atraso sa Diyos, walang atraso sa ating kapwa-tao. And that can happen kung tayo'y umiiwas sa tukso. Kahit anyo ng tukso, layuan na. Avoid temptation. It is more important to obey God than to do what is the will of God than to succumb to temptation. And then, mas mahalaga rin mga kapatid sa Panginoon, ang tayo ay maging maingat sa material na bagay na ating mga tinatangkilik. Don't succumb to materialism. Huwag nating hayaan na tayong makontrol ng material na bagay, na mga bagay na hanggang dito lang sa daigdig, ng pera. Again, mahalaga ang pera, pero mga kapatid sa Panginoon, pag tayo naging mukhang pera na, gugulo na ang buhay natin. At tandaan natin, ang kaperahan ay galing sa Panginoon. Madalas ko ipanalangin ang mga kapatid na mayroong negosyo. Pinagpe-pray namin mag-asawa almost every morning ang mga kapatiran na mayroong hanap buhay, may sariling negosyo. Almost every day. Pero paalala lang mga kapatid, huwag tayong mas mag-focus sa pagbangon ng ating mga negosyo, pag-prosper ng ating mga negosyo, higit sa ating relasyon sa ating Diyos. Let us remember that success comes from the Lord. The Lord is the author of all good things. He is the author of all good gifts. Pati na ng ating hanap buhay, pati na ng ating mga negosyo. Mga kapatid, let us learn to focus our attention, our minds, our hearts on what is more important. Maging mapagsuri tayo. Kung tayo may gagawin at maraming naka-line up na gagawin, focus more on what is more important. Kasi madidisip tayo mga kapatid. At baka mangyari sa atin, maging kagaya tayo ni Martha, dalangin ko, huwag nawa. Maging kagaya tayo ni Mary, na piniling gawin kung ano yung tama sa isang specific na pagkakataon. Ang naging resulta, she stayed cool, relaxed, she was blessed, and she felt contented. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil patuloy ang pagtuturo niyo po sa amin. Nawa ang mensaheng ito, Panginoon, ay hindi lang po narinig, napakinggan ng aking mga kapatid, kundi ito'y naging isang instrumento na magsisilbing kapakinabangan sa bawat isang kapatid ko. Maging instrumento ito na magsisilbing gabay sa mas mainam na pamumuhay sa bawat isa sa amin. Maging instrumento ito ng mas maayos na relasyon namin sa iyo, aming Panginoon. Lord, sa mga pagkakataon na kami maaaring ma-deceive ng kaaway sa paggawa ng mga bagay-bagay na less important, Lord, tulungan niyo po kami. Make us always aware and cautious. Maging maingat kami, Panginoon, sa pagtingin at sa mga paggawa ng mga bagay-bagay. Maging maingat kami. At lahat ng bagay, tulutan mo na aming magagawa at gagawin pa. Lahat ay magbigay papuri at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Again, Lord, thank you so much. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and Amen. Lahat sa'yo'y ibig.
taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit na lawitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon paman sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit na lawitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Diyos, aming Ama, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa isang pananambahang aming naisagawa. Salamat po, aming Panginoon, sa pagpapala mo sa biyayang aming natanggap. At ngayon, Panginoon, dinadalangin ko po ang pangangailangan ng aking mga kapatid. Katagpuin niyo ang bawat pangangailangan nila, aming Diyos. Yung mga nanghihina, Ama, bigyan niyo po ng kalakasan ng pisikal na katawan. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga may karamdaman. Father, in the name of Jesus,
bigyan niyo po ng kagalingan. At iniiling ko lalo, Panginoon, yung mga somehow ay naapektuhan ng coronavirus, Panginoon. Anuman ang kanilang dinaramdam ngayon, ang kapangyarihan ng iyong dugo ay maranasan po nila ang iyong pagpapagaling. Dukoban mo sila ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, at pagalingin ang mga may karamdaman. Lord, ang bawat tahanan ng aking mga kapatid ay iyong pong pagharian. Isupply niyo rin ang kanilang mga pangangailangang pinansyal, Panginoon. Yung mga nangangailangan ng ayuda, Panginoon, yung relief goods. Tulungan niyo po, Panginoon, na ma-supply po ito sa bawat isa sa kanila. Panginoon, salamat po sa iyong provision sa church na ito at sa kapatiran aming Panginoon. Mula pa nung magsimula ang lockdown, aming Diyos, hindi ka nagkulang. At naging instrumento sa iba't ibang kaparaanan ang Day by Day Church San Pedro na daluyan ng iyong biyaya. At muli, Lord, salamat sa isang mabiyayang pagsamba at hinihiling namin na ang iyong paghahari, patnubay at gabay ang mananasan ng bawat isa sa amin. Mga kapatid, sumayin niyo ngayon ang patuloy na pag-iingat, sumayin niyo ang proteksyon ng ating Diyos, ang favor ng ating Panginoon, ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo, at ang bendisyon ng Diyos Ama at ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo, maging ang kapuspusan, kapayapaan, kagalakan, dulot ng banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, into Jesus' day by day, into Jesus' into Jesus' into Jesus' day by day, day by day, I walk a little
by day, day by day, day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, day by day, Where He leads me, I will follow. Where He sends me, I will go. Day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day, 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 day by day. God bless. Nakakatuwa na maraming pamilya ang magkakasama sa kanilang tahanan na nakiisa sa panambahan. Mga kapatid, namimiss ko na kayo, ha? I hope ay magkaroon na tayo ng regular worship. Ipanalangin natin, no? At sama na natin ipanalangin. Ang dami kasi mga pasaway, mga kapatid sa Panginoon. At huwag na tayong makisama sa kanila kung sila ay lumalabas na wala namang dahilan at nagiging cause ng pagkahawa. Huwag na tayong makiisa. At nagpapasalamat ako kasi minomonitor ko, wala pa ho ako nabalitaan na member ng ating church na karoon ng karamdaman due to coronavirus. Purihin ang Panginoon. Palakpakan nyo nga ang ating Diyos. Praise God, praise God. At again, ipanalangin nyo po na tayo ay, kasi bukas baka magkaroon na naman ng ibang balita. Sana paigi, no? At mabuksan na ang ating church kahit unti-unti. Mabigyan tayo ng pagkakataon na ilang miyembro ay magsama-sama sa pagsamba. Kasi pwede naman tayo magkaroon ng 2 or 3 worship services pagka Sunday. Mag-uusap ang mga church leaders, pag-uusapan kung ano-anong oras, pag ay pinayagan na tayo na magkaroon ng congregational worship, gagawa na ng system kung paano tayo magtitipon-tipon dito, at ilang worship services tayo kapag kalinggo. Ang kayo nga lang kapag mayroong 3 worship services, magdi-decide kayo kung kayo sa first, sa second, or sa third. Bali ako, ang iniisip ko sa umaga, 2 ang magiging worship service natin. 8 ang una hanggang 9:30. Wala na hong Sunday school, wala na meeting in between. Pero 10 to 11:30 yung susunod. And then sa hapon, magkakaroon tayo 4 to 5:30 para hindi naman mainit na masyado. 4 to 5:30. So kung i-divide natin ang atin mga attendees, mga kapatid sa Panginoon. And so, doon po sa 3 services na yon, pipili na kayo at doon na ang regular time nyo for worship. Hanggang maging regular na tayo na pwede na namang magsama-sama tayong lahat together. At ngayon pa lang, sinasabihan ko na kayo, if ever matuloy yung ganong scheme, wala na po munang shake hands, kahit yung Duterte shake hands na ganyan, wala na, kahit yung pasipa-sipa. Siguro, ang batian natin, nod na lang ng head, o kung gusto nyo ay may pa-close open ang mata. No? Ano ba tawag? O kindat. Ganun na lang po ang ating mga batian. At para tayo ay makaiwas na tayo ay mahawahan, hindi natin alam kaya tayo makahawa. By the way, meron ng mga churches na nabalitaan po ang inyong lingkod na nagtipon-tipon. Ayun ang balita ay nagkaroon ng problema dahil nga sa coronavirus na yan. Iiwas po tayo doon. Okay po? Isama niyo po mga kapatid yan sa panalangin.
Isa pa ho na gusto kong ipaabot sa ating lahat, mga kapatiran sa Panginoon, ang church ho natin talaga ang biyaya ng Diyos ay hindi ho nagkulang. Simula ho nang mag-lockdown, lahat ho nang pumunta sa church at nangailangan ng ayuda ay nabigyan po. At yung madalas nga ho, hindi sila ang napupunta, tayo ho ang nagbibigay sa mga tahanan ng mga kapatiran natin na nangangailangan ng relief goods, ng ayuda, mga kapatid. Ngayon po, bukas ho, starting tomorrow, siguro bandang hapon na ho, ang ating church ay nag-prepare para ho sa lahat ng pamilya ng ating mga kapatid. So, wag po kayong mahiya na pumunta po dito at kunin po yung para sa inyong family. No? At ito ho ay hindi lang ho para sa mga yung talagang sagad na nangangailangan. Kasi lahat naman ho kayo, alam ko mga kapatid, ay naapektuhan ng lockdown. So, ang inyo pong lingkod, ang ating home church, ay nag-prepare para po sa lahat. So, bawat pamilya po ang bibigyan natin. Ano ho? Hindi man ho ganun karami, at least makakatulong naman ho. Siguro bawat isang pamilya ay makakakuha ho dito sa church natin ng 5 kilong bigas, 1 dosenang itlog, ilang sotanghon na maliliit, ano ho, at ilang dilata na ilalagay na ho sa isang lalagyan at bibit-bitin nyo na lang po. Ngayon, yung hindi po makakapunta, dala po ng walang masakyan, mangyari lang ho na itawag nyo po o i-text dito ho sa church o ano ho, alam nyo naman yung number ng ating church at ipapapost ko rin ho sa Facebook yung aking pong cellphone number para inyo pong makontak at masabihan po ang inyong lingkod, Pastor Gami, hindi po ako makakapunta, wala kaming sasakyan. Sabihin nyo lang po kung saan iahatid at meron naman po tayong sasakyan dito. Katulong natin sila Brother Boy, si Brother Brandy at iba pa na maghahatid ng gift galing po sa church. So again, mga kapatid sa Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at paalala, mga kapatid, kung hindi kailangan, better na sa bahay na lang po kayo, stay home, enjoy your family. Huwag na po tayong makisama doon sa mga pasaway, mga kapatid sa Panginoon. Alam nyo, ang dami po ng naging positibo ayon sa balita. No? Mas nakakatakot nga ang sitwasyon ngayon. So stay safe mga kapatid, stay home, God bless, and enjoy your family.